nabanggit niya yung bigas. 20 pesos per kilo ng bigas as campaign slogan ng ating gobyerno. Nakamit ba? Okay yan. Actually, na-implement naman nila, nakatulong sa karamihan, no? Lalo na doon sa mga nangangailangan. But however, mas bias nga kami doon sa institutional reforms. No? Mas palakasin pa rin natin ang agrikultura. Sana yung Land Use Act finally mapasa na para maprotektahan na yung mga agriculture areas natin and well-defined na. Sana, go ahead. Yan, Willie Delgado Jr., balik sa'yo. Alright, katabi ko naman ngayon si Manila Representative Joel Chua. Kong Joel, ano pong gusto ninyong marinig sa sora na po? Well, siyempre gusto natin malaman kung anong plano ng ating Pangulo sa susunod na 2 taon pagdating sa hanay ng edukasyon at saka sa health sector ng ating lipunan. In terms of education, kumusta na ba yung education system natin? Well, siyempre, masasabi naman natin na maayos naman, pero siyempre kailangan mas paayusin palalo. At siyempre gusto ko rin sana na bigyan din ng pansin yung mga sweldo ng ating mga kawani sa education, lalong-lalo na yung ating guro. In fact, nag-file po tayo ng co-author tayo dun sa bill na final na sana yung entry level ng ating mga guro ay 50,000. Nang sa ganun ay medyo maiwasan na natin yung mga nababalita minsan na may mga guro na kailangan pa maghanap buhay. Diba? Nagsa-sideline pa, nagbebenta pa ng kung ano-ano para masustain nila yung kanilang pamumuhay. So mas maganda kung bigyan natin talaga ng importansya ito dahil unang-una nasa kamay ng ating guro yung kinabukasan ng ating mga estudyante. Is it possible sa lagay ngayon ng ating economy? Well, posible naman yan It's a matter of prioritizing kung ano talaga yung gusto natin di ba? So sa akin siguro pinakamaganda talaga mag-invest tayo dito sa ating edukasyon. Lundag po tayo saglit sa Senado. Meron na pong sinumpinan na raw yung mga bank records. Ano pong inaasahan natin siguro after nitong sa impeachment? Well, tuloy-tuloy na. By Wednesday, inaasahan natin na magsisimula na yung Article 1, which is yung confidential fund. Pero may mga nagsasabi na baka pagkatapos ng presentation ng prosecution sa Article 4, yung defense naman. So kung gano'n na mangyayari, maganda rin naman yun para at least makita ng ating mga kababayan yung whole picture, di ba, nung kada article. Kesa yung papaunahin muna yung prosecution, then yung defense. So baka mamaya makalimutan na kung ano talaga yung per article. May nagpapalutang na possible mag-resign na lang si Vice President Sara Duterte? Siguro mas maganda na harapin na lang itong impeachment dahil kung wala naman siya talagang kasalanan, ito tamang pagkakataon para ma-vindicate din niya yung kanyang sarili. Pero linawin natin, in case na mag-resign, tuloy-tuloy pa rin ang impeachment. Kasi dalawa yung namin doon, ang prayer. Isang unang-una, siyempre yung removal. Pangalawa yung perpetual disqualification. So in the event na hindi, kunyari magre-resign yung isa lamang ang masasagot sa aming prayer. So meron pa naman kasi isang prayer doon, which is yung perpetual disqualification. Dapat ito ma-resolve rin. Salamat po, Kong Joel. Thank you. Si Manila Representative Joel Chua dito ngayon papasok na siya patungo doon sa direksyon ng plenaryo. Konting kembot na lang, Willie. Malapit na ang ikalimang sona ng Pangulo. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado. At sisimulan na. Alright. Balik sa inyo.